area 1 times yung centroid niya, area 2 times yung centroid. Na-try nyo na itong isolve using calculus? Hindi pa. Ayan. So, syempre, alam ko naman na master nyo na yung ganong method. Ito ay ano lang naman, napagtripan ko lang din gamitin. For example, ayan. Kasi maganda naman na i-calculate nyo, no? Determine the coordinates of the centroid of the area shown in the figure with respect to the axis. So, wala naman binigay na axis. Pwedeng dito na tayo sa bottom part. So, this is x-axis. Tapos yung y-axis, symmetrical naman yan, di ba? So, kapag symmetrical, alam natin nasa gitna lang yan. Okay? Tapos, gagamit tayo dito ng differential strip. Sir, paano yung differential strip na sinasabi? So, una, itong horizontal strip. Tapos, ang centroid niyan ay y. So, ilagay mo to y. No, nagbabago-bago yung strip. So, sir, paano to? Ito yung dy natin. Tapos, constant naman yung ano, di ba? Yung base niya, since rectangular lang siya. So, that is, ang total area niyan is equal to the integral of strip. Ano yung strip natin dyan? Base. Ang base natin is 700. Ano yung dy natin? dy times its area muna. Ang limits niyan from, ano yung strip na ito nag-travel na yan? From 0 to 150. Okay? Plus, ibang strip naman, lilipat na siya dito. Yung strip mo, nandito na. That is dy. Ano na yung base natin dyan? 100 dy. Ano na yung limits mo? This is from, ito na yung ta-travel, 150 to, paangat dito, 400. No? 150 to 450. Tama? Parang ginagawa natin siyang Cartesian plane. So, this is 150 and then yung coordinate nito is 450. Plus, nabaguli yung strip natin. Nandito na siya. So, yung strip natin dyan ay 400 dy. So, ito yung dy. 400 dy. Ang limits niyan ay from 450 up to 600. So, lalagay mo yan total area. Sabi ni sir. Base times height lang yan, sir. Okay, tama lang. Base times height lang. Actually, yun lang naman talaga yan. Pero, ano lang. Magkano? Hindi kasi pagka ganito, dire-diretso yan. No? Hanggang moment of inertia, integral lang. Magkano to? Teka, check ko na rin. That is the integral of 700 from 0 to 150 plus integral of 100 to 150, 450 plus integral of 400, 450 to 600. 19, 100. Kasi pinirapan mo lang. Millimeter squared. Pero kung area, edi ano lang. 150 times 700 plus 300 times 100 plus 400 times 150. Yan lang din naman. Sir, paano naman kapag centroid?
Diba ang sabi natin sa centroid, the total area multiplied by the bar y is equal to the integral of, ito naman kung natin ng centroid. So that is, y din naman siya dito from the x. So magiging 700y dy from 0 to 150 plus the integral of 100y dy. Lalagyan nyo lang siya ng y from 150 to 450 plus integral of 450 to 600 400 y dy. So, yan na yun. Tapos, i-divide nyo lang to ng total area, no? That is 195,000 to solve for bar y. Alpha x lalagay nyo, ha? Divided by 195. The answer is 248.077 millimeters. Yan, nadating yung charger. Ayan. Sir, paano yung sinasabi niya sa inertia about x-axis? Actually, sa inertia about x, napalabas niya na. Sa inertia, kasunod niya. Ang formula naman kasi ng inertia, pagka inertia about x-axis, ay, Barbie. Ang formula ng inertia is equal to x squared dA. Integral ng second area. Ito yun, yung formula na to. Ay, sorry, y squared dA pala siya. Ayan, inertia about x-axis. Y squared dA rather. Mali ako. So, sir, paano pagka inertia about x-axis? That is y squared dA. So, integrate nyo lang. Isa-isa lang uli yun. So, magiging ix na natin is equal to, di ba ang formula ng ix is bh cube over 3 kapag rectangle na. Mamaya, didiscuss na. Pero dire-diretso lang natin. So, that is the integral of, ano yung dA natin? 700 dy, no? So, we have y squared multiplied by 700 dy from 0 to 150 plus the integral of y squared by 100 y dy from 150 to 450 plus the integral of 450 to 600 y squared 400 y dy. Ay, sumobra. Tama. Sobra yung 100y ko. 400 dy. So, magkano si ix? So, ito na yung ix nyo. Dagdagan nyo lang ng squared yung mga x. So, that is 20.3625 x times 10 raised to 9. Ito moment of inertia about x-axis. Pero ang mga ginagamit natin, di ba, kapag I-beam is si ina, no? Yung moment of inertia about the y-axis. Ay, neutral axis rather. Pero, ganun na lang siya pagka inertia about the y-axis. Kukunin nyo yung, from the neutral axis. So, susulat nyo yung neutral axis. Tapos, ita-travel nyo pa rin siya dito. Kaso, mababago na yung limits niya. Kasi ito na yung magiging
x-axis nyo. Yan na yung parang inertia nyo about that axis eh. Mamaya, mababago na yung limits. So, kung ang centroid natin dito ay, di ba yung centroid dito, 248.077. Ang mababago na yung limits nyo dyan. Ang magiging limits nyo na dyan is, una, di ba kanina dito tayo nag-reference? Ito yung 0 to 150. Ngayon, magiging negative 248.077. Na mababago na yan, magiging negative kasi pababa, no? Tapos, from, pwede natin siyang baguhin. So, magiging limits na niyan to solve for the ina or the moment of inertia about the neutral axis. So, magiging neutral axis na to. Ang magiging limits nyo ay papalitan nyo na siya. Magiging negative, yung centroid to dapat eh. Negative 248 point, ay lumipad. 248.077. And then yung upper limit natin is, ito, 150 minus 248. 248.077 minus 150. So that is negative 98.077. Mamaya tatry naman natin to sa method na iba. So ito naman, magiging limits na nito ay from negative 98.077 up to this point, no? So that is, ano kaya yung point na to? That is equal to 450 minus 248. So ibig sabihin, itong point na to magiging 201.923. Okay? 201.923. Upper limit, 201.923. Ang lower limit niya is negative 98.077. And then, dito naman, papalitan mo lang yung limits niya, magiging 201.923 up to, ano naman to, yung coordinate na to, that is 600 minus, dagdagan mo lang, 351. So, magiging 351.923. So, ito na yung moment of inertia about the neutral axis. Ayan, palitan nyo lang ng limits. Para mas maganda i-type mo na lang uli. 248.077. 077 ba? Tama. Negative 98.077. Plus negative 98.077. And then 201.923. Lower limit 201.923. 351.923. So the answer is 8.3617 times 10 raised to 9 cube raised to 4. Yan na yung inertia. So, basta calculus. Pero, ito yung ibang tinuturo to sa ano eh. Natutunan ko din to sa ibang review center. Ganito yung approach nila. Tapos, wala lang. Natuwa lang ako na nagka-calculus. Yung calculus medyo master nyo. Kasi sa, sa hindi ako nagkakamali, sa hydraulics, parang yung mga surface, hydrostatic force, calculus lang yung ginagamit nila doon. Halos yung iba, parang differential area lang din. Depende kahit anong shape na yung mangyari. Kung rectangular siya, triangular, no?